Mapagpalang araw ulit sa inyo mga kabayan. Ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba sasakay dito ng bus. Bali magbabas pala ako ngayon mga kabayan dahil yung sasakyan natin ay hiniram ng kasama natin. Kaya wala tayong magamit papunta doon sa city. Malayo pala dito sa amin mga kabayan ang city. Kung lalakarin mo siya, ay aabot siya ng mga 15 to 20 minutes. Depende na lang sa lakad mo. Kung mabilis ka, ay makakarating ka ng mga 10 minutes to 15 minutes. Kaso lang, pag ganito yung daan mga kabayan, ay talagang madulas at nakakatakot. Kailangan mo magsuot dito ng winter spike sa iyong sapatos para hindi ka madulas. So, walking distance pala mga kabayan, yung bus stop dito sa amin, kung saan doon ako sasakay ng bus. Kailangan mong maglakad ng nasa 200 meters bago mo marating yung bus stop. Dati mga kabayan, nung mga baguhan pa lang kami dito, ay nilalakad lang namin yung trabaho namin galing dito sa bahay namin. Kaso nung katagalan na ay binigyan naman kami ng sasakyan ng company namin na magamit namin sa araw-araw para mabilis kaming makarating. Marami naman akong nakikita dito mga kabayan na naglalakad papunta sa trabaho. Siguro ay gustong-gusto din nila yun dahil nga ay exercise na din. Kasi kung matyaga ka din dito mga kabayan, kayang-kaya lang naman ang maglakad. Hindi mo naman kalayuan talaga dito yung trabaho kumpara sa ibang lugar. Dahil itong Greenland mga kabayan ay talagang limitado lang yung area mo na pupuntahan. Hindi gaya sa ibang lugar na mayroong konektadong kalsada siya. At hindi naman halos lahat ng mga tao dito ay mayroon talagang sasakyan dahil nga sa sinabi ko mga kabayan na mas marami pa yung may mga fishing boat dito kaysa sasakyan dahil yung sasakyan ay hindi mo naman siya magagamit mag-travel sa ibang lugar kundi magagamit mo lang siya dito sa loob ng Nook. Kahit na mura yung gasolina dito ay nasa 32 pesos kung sa atin mga kabayan or nasa 4 Danish kroner lang dito yung litro ay maganda dito may sasakyan kung may mga konektadong kalsada. At ito na nga mga kabayan, malapit na tayo sa bus station mga kabayan or bus stop. Kung mapapansin nyo, yung pisngi natin ay namumula. Hindi po ako mistiso mga kabayan, hindi din po ako maputi. Alam nyo dito mga kabayan sa Greenland, dito lang mamumula yung pisngi mo dahil nga sa lamig. Pagka tumagal ka kasi sa lamig mga kabayan ay unti-unting pupula yung pisngi mo. At yun yung dahilan mga kabayan na magkaroon ka ng frostbite pagka mababad ka dito sa malamig. Lalo na yung mga kamay mo ang mauna talaga dito na ma-frostbite. So ito na mga kabayan yung waiting area dito sa bus stop. Hindi naman katagalan ay dumating naman itong bus mga kabayan at sasakay na tayo. Ang binayad pala dito mga kabayan sa isang tao ay nasa 20 Danish kroner. Kung i-convert natin sa peso ay nasa 160 pesos mga kabayan. So magagamit mo siya ng 2 oras. Halimbawa mga kabayan, kung hindi ka lang naman tatagal doon sa city, ay pwede mo pa rin magagamit yung ticket basta valid pa siya doon sa oras na nilagay nila mga kabayan. So maganda no, makakatipid ka. Ang mga bus dito mga kabayan ay mayroon silang mga ruta. Itong sinakyan ko ay route number 2 ito dahil nasa gitna kami ng Nook. Kaya kung ano yung sinasakyan mo mga kabayan na bus, yun din yung sasakyan mo pabalik para doon dadaan mismo malapit sa bahay mo. Marami namang mga bus stop dito mga kabayan. Halos nga ay puro bus stop nga dito. Pagsakay mo dito sa kabila, yung green na yan mga kabayan, yan yung bus stop. Ang problema ay wala siyang heater at open lang siya sa loob. Kaya nga marami siyang bus stop para hindi masyadong lamigin yung nag-aantay. Minsan kasi dito mga kabayan ay matagal darating yung bus. Kaya minsan kailangan mo talagang gamitin yung application at para ma-monitor mo kung saan na yung bus. So kung napapansin yung mga kabayan yung nadadaanan natin ay talagang halos walang kabahay-bahay at empty na siya. Pero sa ngayon mga kabayan yung Greenland kasi ay nagpapadami na sila ng construction ng mga bahay. So hindi ko alam kung ano yung plano ng gobyerno dito. Dahil medyo masikip na nga dito yung Nook mga kabayan at sobrang dami na din ng tao dito. Sa tingin ko mga kabayan, ang mga Pilipino ay unti-unti na ding dumadami dito
dito. Dahil nga yung mga Pilipino pag nagkapagtrabaho dito kahit 3 months pa lang mga kabayan ay kinukuha na nila yung mga pamilya nila o yung mga kalibin nila or mga jowa nila. Basta mapatunayan lang nila mga kabayan na mayroon silang relasyon at may present nila dito sa government ng Denmark at Greenland at aaprubahan niya mga kabayan sa loob ng 3 months hanggang 6 months. So maganda mga kabayan pagka ganun dahil magkakaroon ng pagkakataon na makuha ng mga kababayan natin yung kanilang mga pamilya. Lalo na ako mga kabayan ay yung partner ko ay na-approve na yung kanyang application. So inaantay ko na lang yung pag-process ng kanyang visa at nag-iipon pa ng pera para sa kanyang pamasahe. So itong nakikita nyo, yan yung nag-iisang mall dito sa Greenland mga kabayan. Alam niyo ba dito ay maagang nagsasara yung mga establishment dito. Kadalasan ay alas 5 mga kabayan or alas 6 ay nagsasarado na sila. Pero yung mga supermarket mga kabayan na maliliit, minsan mga alas 8 bukas pa. Pero pagdating ng mga alas 9, halos wala ka nang makitang bukas dito ng mga establishment. Kaya minsan bumibili na kami dito ng maaga dahil bihira lang ako makakita dito na mayroong nagbubukas dito ng mga alas 10 hanggang alas 12 ng gabi. Dahil sa lugar naman dito mga kabayan ay hindi naman siya masyadong malawak. Kaya yung mga tao dito hindi din mahilig lumabas dahil sa lamig mga kabayan. At itong yung nakikita nyo na lugar mga kabayan, ito na yung city. Hindi naman masyadong matagal yung biyahe mga kabayan. Pag may sasakyan ka dito, umaabot lang siya ng 5 minutes to 7 minutes yung biyahe. Pag bus naman ay abutin ng mga 10 minutes or 12 minutes dahil nga iikot pa siya kung saan yung madadaanan niya na ruta. At itong sa harap na nakikita nyo, yan yung hotel dito. At nakarating na nga tayo dito sa city kung saan yung bus stop at dito na tayo, huminto na tayo mga kabayan at mag-grocery na tayo. Mga kabayan, hanggang dito na lang ang aking video. Sana ang video ko ay nakatulong sa inyo. Huwag nyo naman po kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel. Pindutin nyo na din po yung bell notification para updated kayo kung may bago akong mga video. Maraming salamat po sa laging panonood. Ingat po kayo palagi and God bless.